Magandang umaga po mga idol. Meron po ako ditong gagawin na despan. Meron po sana ako siservisan po din sa may bukana po ng pinuntahan ko sa medyo malayo pong barangay sa amin. Ay wala naman po yung aking siservisan kaya ako po ay umikot muna para maghanap ng magawa dahil sayang naman po ang pagpunta ko dito. Ay nakita ko naman na rin aking suki na matagal na kami din papangita. Meron palang sira na despan. Ito po ang tatak niya Extreme. Extreme Home. Ayan. So, ating titistingin po para makita po natin ang problema ng despa na ito. Kung ating pong kayang gawin po ang kanyang problema. Ayan po, nakahanda na po ang extension. Nakasaksak na po ang power cord. Ang kanya pong pinaka-switch ay narito po sa likod. Rotary switch. Pipihitin ko po sa number 1. Ito po, wala po akong nararamdaman na ugong. Number 2, wala pa rin. Yan, number 3, wala pa rin po. Yan, ang problema po niya ay wala po reaksyon ng motor. Walang power. Kaya akin muna po itong bubunutin. At akin muna pong titingnan. Akin muna pong tatanggalin ang mga ano nito. Cover ng motor. Saka ito pong mga screen LC. Para ma-check ko po ang kanyang bushing shafting. Balikan ko po kayo mamaya. So yan, nabaklas ko na po ang kanyang cover ng motor sa likod. Saka po yung LC. Ito po, kung mapapansin nyo po, ito. Aking hinawakan po ang kanyang bushing shafting. Pre-wheeling pa naman po. Kaya ibig sabihin, good pa po ang bushing shafting. Ito po, pinutol ko na po ang capacitor para ating pong matester. Kasi hindi po natin masusukatan ang kanyang resistance ng motor at capacitor pagka hindi po natin pinutol yan. Yan po, naka times 10 na po ang aking tester. Yan o. Makakalibrate na po sa 0 yan. Dito po tayo mag-shortcut agad sa linya ng capacitor kung buo po ang motor. Ito po, ilagay ko po ang dalawang test probe dito. Ayan po, may resistance po ang motor. Ayan. Mapapansin niyo po, ayan. Normal po ang resistance ng motor. Ibig sabihin po, good ang motor. Confirm po na sira po niya thermal fuse. Tapos, ito po ang kanyang capacitor. Hindi kita. Ito. Ayan, 1.5 UA po yan. Set ko po ang tester times 1K. Ayan, calibrate ko po ulit. Tapos, tusok po ang dalawang test probe dito sa linya ng capacitor. Hindi pala kita ang tester. Ayan o. Ayun, hindi po pumalo. Pumalo man ay napaka taas ng palo. Ibig sabihin, malapit na pong ma-empty. 1.5 UF. So, yan po yung ating papalitan po ng ng bagong capacitor. Pero bago po natin palitan ito ay lalagyan muna po ng thermal fuse. So, yan po, kukuha muna po ako ng thermal fuse at ating lalagyan po ito. Yan, nakakuha na po ng thermal fuse. Ito po ang ilalagay ko po na thermal fuse dito. Tapos babaklasin ko muna po itong pinakamotor niya. Mamaya ko po kayo update pagka napaklas ko na po yan. So yan mga idol, update ko po kayo sa aking ginagawa na despan. Yan po yan yung naikabit ko na po yung thermal fuse. Ayan po, nandun na sa loob siya. Ayan. Hindi ko na po yan inalughog ang kanyang windings para hindi po tayo makaputol. Nilagay ko na lang po sa ibabaw po. Bypass po pero may fuse po yan. Kaya ang nangyari po diyan, yung pong linya po ng capacitor, yung isa po ay naging dalawa, tapos yung isa yan. Kaya wirings po yung naging tatlo. Tapos nilagyan ko pa ng isa doon sa paa ng thermal fuse papunta po dito sa common. Kaya yung common niya naging dalawa na po ang wirings niyan. Ayan. Yan po yung para sigurado po na
magawa po natin ang ating gagawin na electric fan. Pagka po huwag nang halugugin po ang windings niya dahil ngayon po ay maliliit na po ang ginamit na mga wires ng magnetic. Ayan. Kaya ito po ay tapos na. Naitap ko na rin po yung bagong capacitor. Ito po. Ayan. Ayan, nilagyan ko na lang po na electrical tape. Ayan. Papakita ko po sa inyo na ito po ay okay na. Pasensya na po kayo at hindi ko na masyado pong pinakita para hindi po humaba ang ating video. Ayan. Atin pong ititesting yan para makita nyo pong umiikot na yan. Nasaksak ko muna po itong power cord dito po sa saksakan. Ayan. Tingnan nyo po ito kung iikot po ang pinaka-shafting nya. Steady po yan. Pihitin ko po sa number 1. Ayan. Ayan po. Ayan. Umiikot na po yan. Kita naman po yan sa stopper na umiikot na siya. Ayan. So, ganyan lang po ang paggagawa ng mga ganyan pong klase ng trouble sa electric fan. Sa mga mahilig pong mag-DIY. Para magawa po natin, hindi muna tayo bumili ng bago na electric fan. Ayan o, number 2. Ayan o, number 3. Ayan o. Hindi na po kayang pigilan ng aking kamay ang shafting. Malakas na po. Ayan. So, akin muna po itong tatapusin po ang pag-assemble nito. Mamaya ko po ipapakita sa inyo pagka ating final testing na po. Bunutin ko muna po ito. So, yan. Final testing na po ito mga idol. Na-assemble ko na po lahat ang parts niya. Ayan. Akin pong pipihitin dito sa likod ang number 1 niya. Ayan. Umikot na po siya. Ating steady mo. Ayan. Naka-swing muna po para makita nyo po nagsuswing yan. Dahil bago pa naman po ito. Ayan. Extreme Home ang tatakbo. Ang brand ng Despan. Ito. Steady ko muna po. Ayan. Number 2. Ayan. Number 3. Ayan po. Mabilis na po ang pag-ikot ng ilisin niya. Balik ko muna po sa number 1 para marinig niyo po ang boses ko dahil malakas po ang hangin yan. So yan, hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kahit pa paano po tayo ay nakagawa po tayo ng isang Despan ngayon dahil yung po aking home service ay may pinuntahan po. Importante lang po kaya ako ay naghanap muna po ng customer para hindi na po masayang at mabigo ang aking pagpunta po sa lugar na ito. Medyo malayo-layo din po ito sa amin kaya pagka po tayo masipag lang maghanap ng customer ay tayo naman po ay makakakita ng ating gagawin at hindi tayo masiro sa ating trabaho. So yan, kung may natutunan po kayo at nagustuhan niyo po ang vlog ko po na ibinahagi sa inyo, baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po mga idol at maraming salamat po.